Matagal na usap-usapan ang patungkol sa nalalapit na at hinog na digmaan sa West Philippine Sea ay umatikabo ngayon at mainit na pinag-uusapan ang patungkol sa alitan ng China at Taiwan. At dito nga, kakapasok pa lamang natin sa bagong taon ngayong 2024 ay tila baga niyayanig na tayo ng mga nakakagulat na mga balita patungkol sa nahihinog na bakbakan sa pagitan ng mga kaalyado at ng mga Soviets. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Tila baga nayayanig na sa takot ang Taiwan sa posibleng gagawin ng China sa pagre-retrieve nito ng bansang Taiwan, dahil ninanais ng China na ang kininulit ang isla ng Taiwan upang ito ay mapabilang sa People's Republic of China. At ito nga ang mga posibleng mga senaryo ng mga Chinese sa pagsakop sa Taiwan. Binabanggit pa sa Inquirer, ang Taiwan ay bumoto noong Sabado sa isang mabusising halalan na tinatawag ng mga opisyal ng China bilang isang pagpili sa pagitan ng digmaan o kapayapaan. Ang pangunahing kandidato na si Lai Ching-te ay umani ng galit mula sa Beijing na tinatawag siyang matigas na manggagawa para sa kasalinlan ng Taiwan at isang tuwid na sumisira ng kapayapaan. Inaangkin kasi ng Beijing ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo at nagpanata na sasakupin ang isla para sa unification. Iniisip ng mga eksperto na malabong maganap ang isang pangkalatang pagsalakay sa madaling panahon, ngunit ang mga diskusyon ay patuloy pa rin sa mga bilangguan ng seguridad mula sa Taipei hanggang sa Washington. Narito ang ilan sa mga opsyon na maaaring gamitin ng Beijing kung sila'y aatake sa isla. Dekapitasyon. Lalo pang ipinapaunlad ng Beijing ang kanilang lakas sa militar na araw-araw na nagpapadala ng eroplano sa paligid ng isla, samantalang ang kanilang naval vessels ay may halos palaging presensya sa paligid ng mga tubig ng Taiwan. Isinisigawa rin ang hindi bababa sa dalawang malalaking war games sa nakalipas na taon at kalahating taon, samantalang ang kanilang aircraft carrier na Shandong ay mas madalas na dumaraan sa sensitibong Taiwan Strait na naghiwalay sa isla mula sa China. Batay sa mga nakaraang pagsasanay, pinakamalamang na gagamitin ng China ang mga air at missile strikes para tamaan ang military infrastructure ng Taiwan. Ayon pa ito kay Oh Sifu, isang analyst sa Taiwan Institute for National Defense and Security Research. Tinatawag niya ito na dekapitasyon senaryo dahil ang missile bombardments ay tatamas command center, air force, naval bases, pati na rin sa mga depo ng mga munitions ng Taiwan. Kapag mapuputol ang mga politikal o military figures ay hindi mo na maaaring utusan ng mga tropa na ipagtanggol ang Taiwan, sabi pa ni OU sa AFP. Blockage. Maaaring pumili ang China na sakupin ng mga outlying islands ng Taiwan tulad ng Kinmen at Matsu, parehong mga nasa 10 kilometers o 6 na milya mula sa baybayin ng mainland. Maaari rin nilang subukan ang ganap na blockade ng isang isla ng Taiwan na nagpapigil sa sinuman o anumang pag-angkat na pumasok at lumabas. Noong Abril ng nakaraang taon, isinagawa ng puwersa mula sa People's Liberation Army o PLA ng China ang 3 araw ng pagsasanay na nagtatangkang isagawa ang blockade ng isla bilang tugon sa pagpupulong noon ni US House Speaker Kevin McCarthy kay Taiwanese President Tsai Ing-wen sa California. Ang PLA ay maaari magpatupad ng blockade sa anumang daungan o paliparan, military facilities at air-sea lines ng communications upang makamit ang operational goal ng grounding all aircraft and anchoring all vessels. Binalaan ng Taiwan's Defense Ministry sa kanilang 2023 report. Ngunit sabi ng mga analyst, ito ay magdadala ng oras bago maramdaman ang epekto ng blockade at ang pagputol sa Taiwan Strait, isang maingay na international na ruta ng pagpapadala na hindi lamang makakasakit sa Taipei kundi maaaring magdulot ng interbensyon mula sa isang ikatlong bansa. Hindi malinaw kung gaano katagal o magtatagal ang China sa isang siege. Kung makakahanap ng paraan ang Taiwan
at ang kanyang mga kasusyo para makalusot sa blockade. Sabi pa ng International Crisis Group o ICG sa isang kamakailan lamang na ulat. Ang isang blockade ay magkakaroon ng labis na $2 trillion na epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon pa ito sa Rhodium Group, isang nakakapinsala na epekto hindi lamang sa Taiwan kundi pati na rin sa China. Pamamaypaypay sa pamatukan. Kung gugustuhin ni Chinese President Xi Jinping na tuparin ang kanyang pangako na pagsamahin ang Taiwan sa mainland, kinakailangan ng kanyang mga puwersa na i-occupy ang isla, sabi ni OU. At upang okupahin ang Taiwan, kinakailangan nila magsagawa ng isang amphibious campaign. Ngunit ang mga assault na amphibious ay komplikado at labis na mahirap at ang maburol na geography ng Taiwan kasama ang mabagsik na kondisyon ng panahon na tinatawag na monsoon ay isang hadlang din. May mga mahinang spot sa isla bagaman maliit o tinatawag na red beaches na pinakasuitable para sa ganong klaseng malawakang military landing. Ang isa sa pinakamalapit na baybayin sa kabisera ng Taipei ay nasa hilaga ng Taoyuan City kung saan matatagpuan ang pinakamalaking international airport ng isla. Kung ang People's Liberation Army ng China ay aangkinin ang paliparan, maaari nilang gamitin ito para ilipat ang kanilang tropa, ang mga munitions, mga pagkain na ito ay babala ni OU. Ngunit ang posibilidad ng kumpletong Chinese amphibious assault sa Taiwan ay mababa sa madaling panahon dahil ang posibilidad ng pagkukulang ng Beijing ay hindi maliit. Sabi pa ito ni Amando Xiao, isang Chinese analyst sa ICG. Sa halip ang pinakamatinding alalahanin ay ang masikap na puwersa ng Beijing sa Taiwan, isang bagay na nangyayari araw-araw. Nakikita natin ang ebidensya nito araw-araw sa anyo ng mas malapit at mas frequent na mga aktibidad ng People's Liberation Army ng China at nagpapalakas ng mga naratibo na paborable sa interes ng China at ang weaponization ng cross-strait trade, sabi ni Xiao sa AFP. Kinatatakutan din ng mga opisyal ng Taiwan na maaaring magsagawa ang China ng malawakang cyber attack na layuning patumbahin ang pangunahing infrastruktura ng isla tulad ng komunikasyon, kuryente at ng bangko. 1:14 verse 27. Huwag kayong mapag-abag o huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaibigan, ang ating mundo ay hindi naligtas na tirahan. Ngunit ganun pa man, ang tanging nating shelter sa pagkakataong ito ay ang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at ang kapayapaan na ibibigay niya na ito'y hahantong sa mas masaya na pamumuhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, ang mundo, Panginoon, na hindi napuligtas na tirahan ng tao. Ngunit dahil, Panginoon, sa iyong mga pangako na bagaman mahirap ang mamuhay sa mundong ito dahil sa mga kaguluhan sa iba't ibang nasyon, ang aming Panginoong Diyos, kayo po ang magbibigay sa amin ng kapayapaan. Bigyan kami, Panginoon, ng kapayapaan sa aming mga puso at tulungan kami magalak at panghawakan ang inyong mga pangako magpakailanpaman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.